Ang ayoko lang kasing maging itsura ay parang kinawawa yung Vice President. Hindi naman siya kinawawa. No, hindi naman siya kinawawa dahil una ay yan naman talaga yung budget na binibigay sa mga previous Vice President. Ikalawa ay ngayon lang kasi nangyari na isang Vice President gumastos ng 125 million in 11 days ng confidential at saka intelligence fund. Ilagay natin sa konteksto yan. No? Yung mga previous Vice President, wala namang ganyang pangyayari. No? Yes, may politika dyan na involved. Lahat naman kasi may politika eh. Pero naging glaring kasi yan because of that intelligence at saka confidential fund at yung notice of disallowance na inilabas ng COA. Kung yun ay nasagot na maayos, kung hindi eksakto yung kanyang financial report, may kaunting butal, lagyan niya ng counting 100,000 or 200,000 na sobra o kaya kulang, no? Baka mas naging credible yung kanyang report. Pero dahil masyadong glaring na itong 125 million na ginamit ng 11 days ay tainted by corruption at saka graft, lalo na nag-issue ng notice of disallowance yung COA, nakadagdag yan dito sa usapin na ito. Mahirap sagutin yun, ha? Mahirap sagutin nyo. Kaya ako, inaasahan ko na hindi na siya dadalo sa ikalawang hearing. Dahil kung hindi na sagot yun, nung unang hearing, budget hearing, lalo na nung ikalawa. No? Lalo na nung ikalawa. Kaya ako ay inaasahan ko hindi siya talaga dadalo. No? Talagang hindi siya sumipot, no? Binoykot niya. Although, I think may nag-comment sa akin sa Facebook sabi sa akin, ba't ko raw ginamit yung term na binoykot? Sumulat naman daw doon sa speaker at sinabi na isinumitin niya na yung mga dokumentong kailangan. Di ba, pag hindi ka nagpakita, binoykot mo pa rin yun? Ganun din yun. Ganun din yun eh. Ilang naman, hindi ko na sinagot eh. Wala ako sa mood eh. Baka ako ano pa masabi ko eh. Oo. Binoykot po yun. Binoykot. Parang yung okay. Parang yung kinancel. Ako yan Ako yata nangyayari dyan sa conversation na yan Sorry, medyo slow ako ngayon Baka kasi sabihin nila yung Vice President lang ang tinutugis natin. Kahit naman dito nagtutugisan tayo. Dito po sa programang to, pati yung host kinakawawa ng panauhin. Talagang kakaiba po rito. Siba, pinapasok mo sa bahay mo, inistima mo, tapos sinasampal-sampal ka. Ganun nangyayari dito eh. Kawawang-kawawa tayo dito eh. No? Hindi naman kawawa. Just calling a spade a spade. Gumagantihan kanina kasi nanonood ako, nagda-drive ako tapos nagda-drive pa ako noon. Basta nakita ko may guesting siya sa Politico. Hindi, nasa bahay pa ako noon. Nag-comment ako, sabi ko, ano naman pinagsasabi ng liyamas na yan? Yan. Binasa ng mga host. Mukhang na-offend eh. Kaya muhabawi po yan. Ganyan talaga yan. Muhabawi yan. Troll eh. Pati yung ibang kong guesting, ibang channel, nakikisingit. Sabi ko lang naman, nag-comment ako sa YouTube ng Politico. Sabi ko, Politiscope ba yun? Sabi ko, ang daming kuda. Hindi na lang tumakbong presidente. Diba? Ganun naman talaga dapat, diba? Ang daming kuda eh. Di tumakbo kang presidente. Tatakbo na nga. Ayan Nagalit tuloy si sino nag-comment? Nonsense conversation. Yeah. May nag-comment ngayon Nonsense conversation. Sige, let's make this formal. Nakakaya naman I forgot his name. Paki-post nga uli, no? Asa naman natin yung intellectual level. Masyado mababa. Okay, sige. Lagyan natin ng Let's put more... let's put more context into this conversation. Are you guys ready for this conversation? Okay, welcome to the program. I'm Christian Esguerra. I'm your host. Yes. Okay. You always are. Ayun, si Ronald Carion. Nagagalit si Ronald Carion eh. Ayan. May troll na naman, si Ronald Holmes. Truly nonsense. Okay. Sige, lagyan natin ng konting context. Baka sabihin ng mga tao masyadong bobo yung pinag-uusapan natin dito. No? Historically, if you talk about the budget being requested by the Office of the Vice President, yung mga 700 million na yan, actually yun yung range. Diba? Hindi naman nila kinocompute against inflation eh. Basically, based on necessity,
based on programs and projects. Ito, para may kaalaman kayo kasi na-challenge ako. Nonsense daw yung pag-uusap natin, no? Pwede natin explain sa inyo ngayon yung proseso ng budget, no? Pag tinignan niyo po yung proposed national budget natin, there's such an item called PAP. Oh, baka malito kayo, hindi po PAPI ang ibig sabihin nun. PAP, ibig sabihin lang nun, programs and projects. Okay. Yung sinasabi kanina ni Senator Edu na hindi mo naman pwedeng i-zero talaga yung budget ng Office of the Vice President because there's such a thing as PS. Pangalawang kaalaman na matututuhan nyo po ngayong gabi. PS po, isa po sa mga budget items, major budget items ng national budget. Ang tawag po ron, personnel services. Ibig sabihin, pampasweldo. Ayan, Ronel, dalawa ka na natutuhan ha. PAP, PS. Pag nadinig mo naman yung MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, yun po yung nilalagak na pondo ginagastos, kunwari sa mga supplies, etc., etc., no? Tapos capital outlay, etc., etc. Okay. Hindi pwede safe house doon. Hindi pwedeng safe house, okay? Yung pinag-uusapan natin kanina, ayan na, medyo na-redeem na ba namin yung sarili namin? Baka sabihin nyo, bobo kami, nonsense. Okay na ba? Medyo na-redeem na ba? Medyo. Nadagdagan pa natin kasi baka china-challenge tayo eh. China-challenge tayo, Senator Edu eh, no? Kala yata kabubuhan na tayo. Isang issue sa confidential tsaka intelligence fund ay yung MOOE, inire-report doon na hindi pwede. No? Yun naman yung isang issue ron. Hindi, kasi ang isang issue rito kay Vice President Sara Duterte, ginastos yung 125 million in confidential funds in 11 days. That in itself was questionable. 11 days, 125 million. Tapos, ang unang tanong doon, in the first place, dapat ka bang humingi at binigyan ng confidential fund given that you are a civilian agency? How would you justify that? Pero nangyari na yan, di ba? Kaya nga merong petition ngayon sa Supreme Court. At isa sa mga petitioners ay yung abogadong paborito ni Senator Edu, si Barry Gutierrez. Yung antindi humalakhak tsaka tumawa. Ayan. Okay na po ba sa Ronald? Hanggang tawa lang yun tsaka lakhak. Okay. Ngayon, ang isang pinag-uusapan natin dito, Senator, di ba? Ito yung mga tinatanong ng mga kongresista kasi. Ang problema sa confidential fund, ano siya, certification audit. Hindi ka lang may resibo. Kasi nga, kunwari, informant ko si Senator Edu. Bigyan mo nga ako impormasyon dyan. Siyempre, babayaran ko siya. Ano ba magresibo yan? Magbabayad ng buwis dun sa binenta niyang impormasyon sa gobyerno. Walang ganon, di ba? Antindi ng trust level dyan. Pero the point was, there was a memorandum circular involving 5 agencies of government 2015-01. At mukhang hindi doon tumatalima yung paggasta ng 125 million in 11 days ng Office of the Vice President. Kaya nagkaroon ng disallowance na 73 million out of 125. Okay. Kayo naman, your turn. Masyado na ako nagpapabida rito. Actually, hindi naman mahigpit yun. No? Kumpara nyo medyo maluwag pa rin kumpara talaga sa mga budget ng mga ahensya ng gobyerno. Pero kahit yung ganong klaseng medyo maluwag, hindi pa rin natugunan. Di ba? Kaya nagkaroon ng, usually hindi naman naglalabas ng notice of disallowance sa confidential at saka intelligence fund. Pero kung sobra namang malayo dun sa pinapareport sa iyo, kahit very broadly mas maluwag kaysa dun sa mga ahensya ng gobyerno, medyo sobra yon, no? Sobra yon kung hindi ka makapag-report na maayos.